This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Naranasan mo na bang magtanong sa sarili mo, bakit parang hindi dumarating ang blessing na ipinagdadasal ko? Naranasan mo na bang magtanong sa sarili mo, bakit parang hindi dumarating ang blessing na ipinagdarasal ko? Minsan kahit nagsusumikap tayo, kahit umiiyak tayo sa gabi, at kahit nagtatapat tayo ng puso sa panalangin, parang ang sagot ng langit ay tahimik, masakit, nakakapanlumo, pero sa likod ng katahimikang iyon, may ginagawa kayong mas malalim, mas inihahandang mas mabuti. Kaibigan, may isang napakalakas na katotohanan. Ang Diyos ay Diyos ng mga pangako at hindi siya lumilimot. Pero may tanong siya, handa ka na ba sa blessing na hinihingi mo? Kasi minsan ang problema ay hindi ang pangako, kundi ang paghahanda ng puso, ng ating sarili. Ako nga pala si Brother Dave. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang tanong. Paano ba talaga makakatanggap ng blessings mula sa Ama natin sa langit? At paano natin malalampasan ang mga challenge na hinaharap natin araw-araw? Tulad ng stress, problema sa pera, pagod sa trabaho, at minsan pakiramdam na mag-isa tayo sa laban. Maraming tao ang naniniwala na ang blessing ay basta-basta lang ibinibigay. Pero ang totoo, ang blessings ay may sakripisyo, may prinsipyo. Tulad ng sinabi ni President Russell M. Nelson, ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi random. Ito ay resulta ng tamang pagpili at pagsunod. Kapag sinunod natin ang mga batas ng Diyos, kusang dumadaloy ang kanyang mga pagpapala. Hindi agad-agad, pero laging sapat at nasa tamang oras. Ang unang susi ito, obedience brings blessing. Ang pagsunod ay nagbibigay ng biyaya. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi pagiging tapat. Kung gusto mong pagpalain ng Diyos ang iyong trabaho, dapat tapat ka sa iyong ginagawa. Kung gusto mong pagpalain ang iyong relasyon, dapat may pagsisikap ka ring gawin ang bahagi mo. Minsan masakit, minsan mabigat. Pero tandaan, ang pagsunod kahit mahirap ay nagpapakita na handa tayong tanggapin ang higit pa kaysa sa hinihingi natin. Ang unang susi ay ito. Obedience brings blessing. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi pagiging tapat. Kung gusto mong pagpalain ng Diyos ang inyong trabaho, dapat tapat ka sa iyong ginagawa. Kung gusto mong pagpalain ang relasyon mo, dapat may pagsisikap ka ring gawin ang bahagi mo. Minsan masakit, minsan mabigat. Pero tandaan, ang pagsunod kahit mahirap ay nagpapakita na handa tayong tanggapin ang higit pa kaysa sa hinihingi natin. May isang lalaki na matagal nang naghihintay ng trabaho. Araw-araw siyang nag-a-apply, araw-araw siyang nagre-repay. Nananalangin. Pero buwan na ang lumipas, wala pa ring dumarating. Hanggang sa isang gabi, umiiyak siya habang sinasabi sa panalangin, "Ama, ginagawa ko naman ang lahat. Ano pa ba ang kulang?" Kinabukasan, sa hindi inaasahan, may tumawag sa kanya para sa interview. Pero malayo ang lugar.
delikado ang biyahe at walang kasiguraduhan kung matatanggap siya. Pero sabi niya sa sarili, kung ito ang blessing, kailangan kong ipakita ang aking pananampalataya. Naglakad siya, naghintay, nagtiis, at sa araw na iyon, natanggap siya. Doon niya naiintindihan, hindi blessing ang kulang sa kanya, kundi willingness to act in faith. Isang napakagandang scripture ang nagsasabi, hingin ninyo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakasumpong, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, na ating mababasa sa Matthew chapter 7 verse 7. Ito ang isa sa pinakadiretsong pangako ng tagapagligtas. Simple pero matindi. Kung hindi ka hihingi, wala kang matatanggap. Kung hindi ka hahanap, wala kang mahahanap. Kung hindi ka kakatok, walang bubukas. Pero pansinin mo, may aksyon bago ang blessing. Humingi ka at bibigay sa'yo. Hahanap ka at ikay makakakita. Kumatok ka at ikay pagbubuksan. Sabi ni Elder Jeffrey R. Holland, ang langit ay tumutugon sa mga taong kumikilos. Isipin mo si Abraham. Pinangakuan siya ng Diyos ng anak, pero ilang taon siyang naghintay. Ang kondisyon, kailangang magtiwala siya kahit walang makikitang o nakikitang resulta. At nang dumating ang pangako, mas malaki pa sa lahat ng inaasahan niya. Si Naaman din na may kitong ay binigyan o nabigyan ng simpleng instruction. Maligo sa Jordan River ng 7 beses. Pwede siyang sabihing walang sense ang utos, pero sa simpleng pagsunod niya, naramdaman niya ang himala. Lahat ng ito ay nagpapakita ang blessing ay may pattern. Pananampalataya, pagsunod, equals nun ay milagro. Noong panahon ng simple lang ang buhay, walang gadgets, walang social media, ang mga tao'y madaling makakita ng blessing. Bakit? Kasi marunong silang magpasalamat kahit sa mga maliliit na bagay. Kapag may nakain, blessing na. Kapag walang problema sa ulan, blessing. Kapag ligtas ang pamilya, malaking blessing. Natuto tayong lumapit sa Panginoon hindi dahil gusto natin ng maraming bagay, kundi dahil gusto natin ng payapang puso. Ngayon, mas marami tayong hawak, mas maraming ingay, mas maraming distractions. Kaya mas mahirap marinig ang mga sagot ng Diyos. Ngayon, ganito na tayo. Stress, pagod, naghahabol sa oras, utang dito, trabaho doon, problema sa pamilya, minsan sakit sa katawan o emosyon. At napapatanong tayo, Panginoon, nasaan ang blessings ko? Pero may tanong din ang Diyos, anak, nasaan ang tiwala mo? Blessings come, pero madalas hindi sa paraan at oras na inaasahan natin. Ang iba, immediate o andyan agad. Ang iba, gradual. Ang iba naman, preparation disguised as disappointment. Ang blessing ay hindi laging material. May blessing na delayed para iligtas tayo sa maling landas. Ang obedience ay hindi bayad. Ito ay transformation. Kapag sumusunod tayo, hindi lang natin nakukuha ang gusto natin. Nagiging tao, tayong karapat-dapat sa inihanda ng Diyos. Ang Ama sa Langit ay hindi nagkukulang. Ang gusto niyang malaman natin ay ito, anak, may inihanda kung mas maganda kaysa sa hinihingi mo. May isang nanay na nawala ng trabaho pero hindi sumuko. Tuwing gabi nagpipray siya o nananalangin siya. Akala niya blessing ay trabaho. Pero ang ibinigay ng Diyos, negosyo. At mas malaki pa ang kanyang kita kaysa sa ini-expect niyang sweldo o sweldo niya dati. Isang lalaking nagdasal para mas malaking bahay. Araw-araw niyang hinihingi. Pero walang dumating. Isang araw,
May kumatok na matanda at humingi ng tulong. Kunting pagkain lang. Tinulungan niya. Kinabukasan, isa na namang taong nangangailangan. Tinulungan niya ulit. Pagkaraan ng ibang buwan, isang taong nakasaksi sa kabutihan niya ang nagalok sa kanya ng partnership sa negosyo. Lumago ito, nakapagpatayo siya ng bahay. Nagpagtanto niya, hindi bahay ang unang ibinigay, kundi puso na kayang tumanggap ng mas malaking pagpapala. Minsan akala natin hindi tayo naririnig ng Diyos. Pero ang totoo, naririnig niya tayo. Pero ayaw niyang magsettle tayo sa maliit. Minsan, inaantala niya hindi para pahirapan tayo, kundi para ihanda tayo sa mas malaki, mas malalim, mas matatag na kinabukasan. Kung ang blessing ang hanap mo, karakter ang inaayos niya. Piliin ang isang area ng buhay mo na gusto mong pagpapalain ka, tulad ng trabaho, pamilya, finances, o faith. Ipanalangin mo ito araw-araw. Gumawa ng mga maliliit na hakbang, pero dapat tuloy-tuloy ang ating aksyon na ginagawa. Ang maliliit na hakbang, kapag paulit-ulit, ay nagdadala ng malalaking himala. Isang napakandang pangako ng Panginoon, subukin ninyo ako. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapala hanggang sa wala ng paglalagyan. Kung tapat ka, hindi ka pababayaan. Papasalamat ako sa mga panahon na natuto akong magtiwala kahit hindi ko nakikita ang kabuuan ng plano. Ako po'y nagpapatotoo na ang Diyos ay buhay, Siya ay tapat, at Siya ay nagbibigay ng tamang oras. Huwag kang bibitaw. Habang nasa mission ako sa Quezon City, may area kaming pinuntahan na sobrang hirap. Maraming pagsubok, maraming luha. Akala namin walang magiging progress. Pero unti-unting nagbago ang mga tao. Nagtanong ako sa sarili ko, anong nangyari? At ang sagot ay simple lang. Dahil sa aming pananampalataya, dahil sa aming pagkilos sa aming pananampalataya, ay nagkaroon kami ng blessings. Kung pagod ka na, kung nawalan ka na ng pag-asa, kung pakiramdam mo wala ng breakthrough, kaibigan, may paparating. Hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Hindi ka niya kinakalimutan. Hindi pa tapos ang kwento mo. Mga kapatid, maraming salamat sa araw na ito na inyong pagsama sa akin. Alam niyo po, ang ating topic ay tungkol sa paano matatanggap ang blessings. At dito ko napagtanto sa aking pag-aaral na ang mga blessings sa buhay natin, minsan hindi siya material. Minsan hindi dumarating sa atin kasi gusto ng ating Diyos na ihanda tayo sa mga bibigay niyang blessing. Kasi tulad ng halimbawa, humihingi tayo ng may pupuntahan tayong lugar. Ganito yung expectations natin. Easy. Dahil may pera tayo, makakapunta tayo doon. Pero dahil madali lang siya, walang effort, wala lang. Pagpunta natin doon, pag-upo natin, pagtingin natin, parang sabihin natin, normal lang naman, okay, resort. Pero kapag pinag-ipunan natin to, dahil hindi enough yung sweldo natin, and it takes months para makapunta doon. Nang nakapunta tayo doon, every single na moment na ibinibigay natin, every single na pera na spend natin doon, parang inaano natin, parang we appreciate it. Dahil nga, pinaghirapan natin. Ito real talk, kasi nag-serve ako sa youth at mga single adult. Alam niyo, pag may mga activity, try nyo, pansinin nyo and observe nyo. Yung pagkain na inihanda dahil libre, minsan hindi inuubos Diba? Kain konti tapos tinatapon. Dahil nga, libre. Libre yung lugar, libre yung pagkain, hindi na-appreciate. Yung mga temple trip or papunta sa temple,
pag libre, parang yung mga bata, you just think, oh, libre to, diba? Enjoy. Pero nakikita ko yung mga widow, yung mga talagang sariling pera nila, yung mga mahihirap, maralita. Pag pumunta sila sa templo, every moment, makita mo yung galak sa puso nila. Kasi, pinaghirapan nila yon. Meron akong tiyahin, hindi naman siya kadugo, no? Pero ang tago sa kanya, tiyahin. And after ko nabinyagan noon, 2004, nabinyagan din siya. Matagal na kaming membro ng simbahan, no? Pag pumunta siya ng templo, kasi mananahi siya, yung pera na kanyang tinitipon, yun yung ginamit niya papuntang templo. Alam nyo, yung nakikita kong blessing sa buhay niya, the way siya mag-appreciate ng mga blessing, iba. Kaya kapatid, kailangan nating ma-appreciate muna yung mga blessing bago i-appreciate, bago ibigay sa atin. Kasi minsan, hindi siya binibigay dahil hindi pa tayo handa. Alam ko po na sa buhay na ito, pag nakita natin yung parang sunod-sunod yung mga problema na dumarating, natutunan ko po sa buhay na huminto muna. Tapos kung huminto, umupo lang ako at manalangin. Dahil sa mga panahong yon, hinahayaan ko yung Diyos. Siya yung mag-settle ng mga problema na yon. Siya yung magbibigay ng solusyon kasi hindi ko na kaya. At makikita ko sa buhay ko kung paano yung ating Diyos, paano niya nire-resolve yung mga problema sa buhay natin. Sa araw na ito, araw ng Friday, no, bukas is Sabado. Iba sa atin wala ng pasok, iba sa atin may trabaho pa, iba sa atin may lakad, iba sa atin may trabaho sa gabi. Kanya-kanya tayong hinaharap o may hinaharap tayong mga hamon sa buhay. Pero tandaan mo kapatid na hindi ka nag-iisa. Ang ating Ama sa Langit ay andyan para gabayan tayo at maging lakas natin. Tulad po ng ating may nakikita sa picture na kung saan yung isang tao, no, hindi lang siya naging mayaman pero nakikita niya rin yung mga maralita na gusto niyang tulungan. Kaya kapatid, ang tanong ko ngayon is sino yung kakilala mo na gusto mong bisitain, gusto mong kamustahin? Kasi po yung tulong hindi lang siya sa financial or financial na pagbibigyan natin ng pera, okay na, nakatulong tayo. Pwede tayong tumulong sa pagbisita dahil may mga kapatid tayong nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ating pagkalinga o atensyon. Alam ko na gusto ng ating Ama sa Langit na umunlad tayo. And patuloy lang po tayo at huwag tayong mawala ng pag-asa dahil andyan po yung ating Ama sa Langit para gumabay at bigay sa atin ng inspirasyon. Lahat pong ito ay aking iniiwan sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Amen.